Sino yung nakakaalam sa inyo ng song na Give Me Oil in My Lamp? Alam niyo yan? Sige nga, give me oil in my lamp. Ready? Sing. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Hallelujah. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing, Hosanna, sing, Hosanna. Sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Galing naman. At least meron tayong opening song. Okay. Napansin ko kasi, tinitingnan ko yung mga simbahan. Tinitingnan ko kayo. Meron akong isang problema. No, basic sa simbahan kasi, na ang mga mananampalataya sa simbahan, alam yung Biblia nila. Problema ko ito. Kasi napansin ko, teka muna, bakit parang yung mga mananampalataya parang hindi yata kabisado yung Bible nila? At least yung New Testament, masyadong Old Testament, nasa New Testament period tayo eh. So ngayon, gusto kong, lahat ba kayo may Bible? Lahat, dapat meron. Ilang aklat meron sa Bagong Tipan? 27. Sigurado kayo? Sino nakakasiguro sa inyo na may 24 aklat sa Bagong Tipan? Sigurado kayo? Sigurado. So merong 27 books. New Testament, NT. Walang sulat eh. Now, doon sa 27 books na ito, ano ang unang hati? Ang hati ay hatiin ang tiyok. Okay. Ang una dito ay ilang aklat? Ilan ang unang aklat sa hati ng Bagong Tipan? Ha? Ilan? 4. Ang tawag doon ay Gospel. 1, 2, 3, 4. Ano yung Gospel? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bakit tinawag silang Gospel o Ebanghelyo? Bakit? Okay. Pag sinabing Ebanghelyo, ang other word dito ay mabuting balita. Pag sinabing mabuting balita ay Ebanghelyo. Kapag sinabing Ebanghelyo, ito ay mabuting balita. So, ganyan lang yan, dalawang yan. Pag narinig nyo yung Ebanghelyo, ang ibig sabihin nun, mabuting balita. Baka palpak na naman yung tirada ko. Kasi kanina, nagganda nung setup ko doon sa kabila. Nag-preach ako eh. Nakasetup talaga, ang ganda. Nung matapos, nakita ko, puro tenga lang yung nakalabas eh. Siguro nilipat mo, no? Ang ganda nung setup ko, inayos ko talaga eh. Poging-pogi ako na ganun eh. Nag-preach ako, pagkatapos tinignan ko, nakalagay yung kalahati, puro tenga lang yung nakita sa akin. Ano kaya yun? Nasayang yung pogi points ko. Okay na yun, tama na yun. Okay. So itong pag sinabi kasing Ebanghelyo, dito ay nakasulat yung yung hula muna, yung hula tungkol sa kapanganakan ng Misayas, pagkatapos ay, ano nangyari? Di ba pinag-aralan na natin yun? Hula, pagkatapos ng hula, hindi, balita muna. Balita, pagkatapos ay, pagsilang, pagkatapos ay, hindi pa, pumunta muna, hindi natin pa, pero pumunta muna sa Egypt yun, di ba? Pero, tapos nakita siya sa templo, 12 years old, tapos lumabas siya ay 30 years old na, nagsimula na siyang mangaral, hanggang siguro, kabisado na yun, hanggang sa mag-resurrection. Ang tawag doon ay Ebanghelyo. Pero dito kasi, maraming nakasulat dito kay Mateo,
pero hindi nakasulat kay Marcos, hindi rin nakasulat kay Juan at kay Lucas. Samantalang yung kay Lucas, hindi rin nakasulat. So, ibig sabihin, hindi kompleto sa bawat isang tao na manunulat. Kaya lang ang ginawa ko dito, pinag-isa ko na para mabuo ninyo. Di ba? Yung ginawa ko sulat, yung Jesus, akala ko kilala kita. Yung hindi nakasulat kay Mateo, kay Marcos, Lucas, Juan, pinagsama-sama ko na para makita nyo yung kabuuan. Ano? Kasi doon sa Mateo, ipinakita doon ni Mateo na ang Panginoon ay hari. Kaya nga ipinanganak siya doon at ipinakita doon na si King. So, bawat isa doon, si John universal siya, no? Marcos is always fast. Tsaka si Lucas naman yung doktor, di ba? So, marami doon miracles. So, ang unang apat na nandoon sa Biblia ay tinatawag na Ebanghelyo. Sumunod sa Ebanghelyo, ano? Ano sumunod doon? Ano sumunod sa Ebanghelyo? Gawa ng mga ano? Gawa ng mga apostol or Acts of the Apostles. Okay, gawa. Ang gawa ay tumutukoy saan? Saan tumutukoy ito? Sa kasaysayan ng simbahan. Ang huling-huli dito ay yung pagpunta ni Apostol Pablo sa Roma at doon siya namatay. So ito yung gawa ng mga apostol. Ibig sabihin, yung development after na magkaroon ng ascension, umakyat ng Panginoon, doon na nagsimula yung aklat ng mga gawa. Kasi dumating na yung banal na spirito, yun na yung umpisa ng gawain ng paggawa ng simbahan. At natapos yon kay Apostol Pablo nung siya pumunta sa Roma at doon siya namatay. Okay, so yun yung mga gawa. Pakibasa nga sa akin ang Mark 1:12. Mateo, Marcos, Lucas 1. So alam nyo na kagad kung saan nahanapin. Mark 1:12. Pakibasa. Basa. Marcos 1:12. Ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos noon, agad siyang pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. O dito, pakibasa nga ng Mark 1:12. Nakita nyo? Dito, nakita nyo? Marcos, nakita nyo? Uy, yun sa side ninyo. Basa. English, okay lang. Pakibasa, malakas. Kamanara, read it. Mark 1:12. Lakas mo. At once the Spirit sent him out into the desert. Yun lang? Okay. Mark 1:12. Also read Matthew 28:18 to 20. Matthew 28:18 to 20. (18 to 20). Bilis. Matthew 28:18 to 20. Sige. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Binigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niya sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. 20, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Okay, John 1:14. Tingnan natin kung sino mauna. Grupo. Kita nyo na? Ilan na nakakita rito? Ilan dito? Ilan? Naghahanap pa. Madali mahanap yun kasi Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Di ba? So Mateo, Marcos, Lucas, Juan. So pag sinabing Juan, alam mo number 4 agad yun. Pag nakita mo yung Mateo, hindi pa yan. Pag nakita mo yung Lucas, kasunod na yon. Di ba? Pag nakita mo yung, anong basa doon? Sige, pakibasa nga.
Okay, so madali nyo malaman, pag nakita niyo na halimbawa, sinabi sa inyo ay basahin mo ang Juan, alam mo ang Juan pang-apat sa gospel. Ibig sabihin, sa Bagong Tipan, ito yung unang libro. So pag sinabi sa yung Juan, alam mo agad yon kasi yun yung nasa unahan. So Mateo, Marcos, Lucas, Juan. So madali mo ma-flip, nandun ka kagad sa Juan. Lucas, 2:3. Pang-ilan yon? Pangatlo. Okay. So nakita ninyo kung paano maghanap. Kaya tandaan nyo, ang unang aklat doon sa 27 ay tinatawag na Ebanghelyo o Gospel, yun ay 4. Ano-ano yung 4 na yon? Okay, so 4 yon. Sumunod doon ngayon ay yung tinatawag ng mga gawa ng mga apostol. Okay. Acts of the Apostles. Si Maria ba ay apostol? Hindi, bakit? O hindi ka, sinong Maria doon? Apostol. Sinong apostol ng mga Maria? Meron bang apostol ng Maria? Bakit? Hindi yung apostol. Wala bang apostol ng Maria? Hindi, apostol wala. Meron wala? Hindi yung apostol ng Maria, meron? Wala eh. Hindi ko naman kayo pinipilit na meron eh. Wala, di wala. Wala naman talaga kasi ang apostol lalaki. Di ba? Problema talaga sa inyo. So, ibig sabihin, so meron tayong Acts of the Apostles. Doon sa Acts of the Apostles, ito ay yung gawa ng mga apostol. Nag-umpisa ito doon sa pagbaba ng Espiritu Santo. Doon sa Acts chapter 2, nakikita natin doon, nag-ipon-ipon sila doon sa silid. At nung nag-iipon-ipon sila sa silid, biglang bumaba ang Espiritu at sila ngayon ay napuspos. Ito ay natapos doon sa kamatayan naman ni Apostol Pablo nung siya ay nando sa Roma. Okay? Ngayon, habang si Apostol Pablo ay nando doon sa Roma, ay meron siyang ginawa ng mga sulat. Di ba? Sumulat si Apostol Pablo, una niyang sinulatan ay mga, ano? Ha? Hudyo. Ano pa? Bukod sa Hudyo. Yung mga taga-simbahan. O, yung mga iglesia. Okay, so yung mga iglesyang sinulatan niya, ano-ano yung mga iglesyang sinulatan niya? Tingnan natin. Sunod-sunod. Hindi ah? Ano yung unang iglesyang sinulatan niya? Okay. Roma. Sumunod. Ano? Korinto. Ilan ang Korintong sinulatan niya? 2. Bakit 2 yung Korintong sulat niya? Ganda ng aking. Invisible ba yung mga mata nyo? Yung may x-ray vision ba kayo? Hindi, kaya nyo yan. X-ray vision lang kayo. Okay. Korinto. Bakit Korinto? Bakit 2 ang sulat niya sa Korinto? Bakit 2? Okay, yung una, sulat niya, dahil yung mga taga-Korinto ay pasaway, kaya muna niya sinulatan. Yung pangalawang sulat niya, bakit? Okay, pinipraise na niya dahil sila hindi na matigas ang ulo at sila ngayon ay mababait na. So, pinupuri na siya. So, 2 ang sulat. Okay? Ano sumunod sa Korinto? Sigurado kayo? Okay. Ang Galacia ba ay tao? O hindi? Ang Galacia ba ay tao? Hindi. Hindi, simbahan. Katulad ng Roma, simbahan, ang Korinto, simbahan, ang Galacia rin naman ay simbahan. Bakit niya sinulatan ng taga-Galacia? Simbahan ng Galacia. Bakit? Pasaway din sila. Bakit sila pasaway? Kasi iginigiit ng mga taga-Galacia na ang kaligtasan ay hindi lamang sa pananampalataya, kundi kasama ang gawa. So sabi ni Apostol Pablo, matitigas ang ulo ninyo. Hindi ba tinuro na sa inyo na hindi po pwedeng samahan ng gawa, kundi ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Hindi pwedeng samahan ng 10 utos. Kasi sa Catholic, ganon. Pananampalataya at 10 utos. Pero
Ang sabi ni Apostol Pablo, kung ako man o ang anghel na nagmula sa langit ay magturo sa inyo ng ibang ebanghelyo, ay pakasumpain siya. Di ba? Yun ang sabi niya. Sabi niya, inuulit ko, hindi lang minsan, na but if we or an angel from heaven should preach to you a gospel which is different from the one we preach to you, let him be condemned. So yun yung taga-Galacia. Okay. After ng Galacia, ano pa? Efeso. Ang Efeso ba ay tao rin? Iglesia din yan. Ang Efeso, walang problema si Apostle Paul yan. Ephesians 2:8 and 9. Ano sabi doon? For by grace you have been saved through faith. It is not a work of man. Ano? It is by faith, lest any man should boast. Okay. So, maganda, highly recommended ni Apostle Paul ang mga taga-Ephesians. Sumunod. Okay, Philippians, mga taga-Pilipos. Simbahan ba ito o tao? Ha? Pilipos? Tao yung Pilipos, pero yung sinusulatan, Ay, simbahan. simbahan pa rin. So, simbahan ng taga-Philippians, yung mga Church of Philippians. So, sinusulatan ni Apostol Pablo, una, mga simbahan na sinulatan ni Apostol Pablo, Roma, Corinto, Galacia, Efeso, Pilipos, ano pa? Colosas. Okay. Ano pa? Okay, ilan ng Thessalonica? Dalawa. Ang ganda talaga ng aking pansulat. Linaw. Hindi mo kailangan magsalamin. Okay, dalawa ito. Now, ano yung pinakamatatandaan nyo sa Thessalonica? Ano yung pinakamadali nyo matanda sa sulat ni Apostol Pablo sa taga-Thessalonica? Ano yung pinaka-importante rito? Ha? Rapture. Okay, yung rapture, dito nakasulat yan sa Thessalonica. After ng Thessalonica, ano? Okay. So, ibig sabihin, ito yung tinatawag na epistles, ano? Yung epistles, yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-simbahan. Dalawang klase kasi yung sulat ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay sumulat sa simbahan at sumulat din sa individual. Okay. So, tatandaan nyo, ito yung pagkakasunod-sunod ng mga simbahan na sinulatan ni Apostol Pablo. Bukod doon sa Ebanghelyo, bukod doon sa kasaysayan ng simbahan, ang sumunod doon ay mga simbahan naman ang sinulatan. Ilan yung simbahan sinulatan ni Apostol Pablo? Sa 2, 3, 4, 5, 6. Tandaan nyo, merong 6 na simbahan na sinulatan si Apostol Pablo. Ano-ano yung mga simbahan na yon? Tandaan natin, walang tinginan. Roma, Corinto, Galacia, Efeso, Pilipos, Thessalonica, at saka hindi, yung Thessalonica isa lang yun. Basta isang simbahan yun eh. Ha? Ito nga, hindi nyo ba nabasa? Ito! Kompleto na 6. Ayan o! Humingi kayo ng paumanhin sa akin, ha? Sorry po. Sorry, ha? Masulat na nga eh. Hindi nyo pa mabasa. Hindi na kayo, ha? Okay, so ibig sabihin ay merong 7 simbahan. Okay, merong 7 simbahan na sinulatan si Apostol Pablo. Remember, 7 yung simbahan na yun. When he say, yun yung epistles doon sa mga simbahan na sinulatan ni Apostol Pablo, ang unang-una ay Roma, Corinto, Galacia, Efeso, Pilipos, Thessalonica, at saka Thessalonica, ano ba ito? Pilipos yan eh. Colosas muna. Bago? Bago mag-Thessalonica. Eh bakit ganon? Mali kayo. Kanina pa ako nagtatanong, mali-mali sinasabi niyo sa akin. 6 ang Colosas, 7 po Thessalonica. Okay, 6 and 7. Burahin natin yun. Okay, so yan yung 7 na simbahan. Okay. 1 Corinthians 1:7.
Pang ilan yon? Bilis. Pag sinabing Korinto, ano yung kasunod doon? Ano nasa unahan nun? Tapos, ang nasa gitna, nasa huli? O, sige, 2 Corinthians. Pwede rin. Ang sa likod niya. O, sige, pakibasa. Ano po? Nakalimutan ko na. Hindi kayo nakikinig eh. Isang beses lang yun. Okay. Sige, kahit ano, basta makita ko lang tama yung inyong paghanap. Unang Korinto, ano? Oh, sige, 1:7. Okay, napansin nyo ba yung mga nasa television? Yung mga dating daan, Iglesia ni Cristo, ganyan. Pag may sinabi ka, pag ginanon yung Biblia, eksakto. Bakit ganon sila? Tinatandaan. Memorize. Scripted. Hindi, hindi scripted yan ah. Maraming ganyan. Kasi yan, parang muscle memory. Yung Bible na ganyan, yung kapal niyan, muscle memory na yan. Na kapag sinabi mo, pag ginanyan niya, eksakto. Halimbawa, ikaw ay nagtitinda sa tindahan. Nagtitinda ka sa tindahan, hindi ba? Pag ikaw ay nagtitinda doon sa tindahan, pag may hiningi sa'yo, baliwala sa'yo kasi alam mo agad kung saan nakalagay. Kasi may muscle memory or meron ka na alam mo na kagad memory. So ngayon, yung mga nandoon sa simbahan o kaya yung nandoon yung mga pastor o kaya yung nagtuturo, pag ikaw ay nagtanong ng isang setas dyan, pag isang ganyan yan, alam niya eksaktong nandoon. Di ba? Yun yung mga talagang, kumbaga sa ano, araw-araw nagbabasa ng Biblia. Pero, pag kayo ay nagsabi doon sa simbahan, taga-simbahan, hanapin nyo ang 2 Korinto 5:17. O ba't kayo nakatunga nga sa akin? Akala ko, kwento lang sa simbahan. Mahirap sa inyo, hindi kayo attentive eh. Para kayong mga sundalo na hindi kayo ready, di patay na agad kayo. Oh, anong nangyari sa inyo? Ganito. 2 Korinto 5:17. Uy, naku, hanap, punta dito sa kabila. Napunta doon sa likod. Naku, wala, hanap na naman. Okay, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, is a new creation, all things pass away, behold, new things has come. Kaya lamang, pag naghanap kayo, pag nakita nyo gano'n, ano ibig sabihin? Hindi sanay maghanap. Hindi sanay magbuklad. Kasi minsan dikit-dikit eh. Noy, nung katuwiro mo. Woo! Yay! Bigyan ng isang jacket on! Okay, so madali mong malaman kung ang isang tao sanay sa kanyang Biblia. Kapag ikaw ay may Biblia at sanay ka, palagi mo yung binabasa, kahit anong gawin mo, alam mo yung nasa unahan, alam mo yung nasa hulihan yan. Alam nyo ba nung araw yun ha, nung bata pa si Isabel, kahit anong sabihin mo sa akin yan sa Bible, ipiplip ko yan sa'yo eksaktong nandoon. Kaso nung araw yun eh. Ngayon, hindi na. Dahilan sa kapag palagi mong binabasa ang Biblia mo, nasasanay ka. Parang yung cellphone mo, di ba? Pag palagi mong ginagamit yung cellphone mo, pag ML ka, di ba, ang bilis ng laban mo, palagi kang panalo. Kasi palagi mong ginagamit, di ba? Oh. Pero pag binuksan mo yung Bible, tapos, para mas mabilis, anong ginagawa? Table of contents. Table of contents, di ba? Nandun sa table of contents eh, mabilis yun. Okay. So, ito yung mga sunod-sunod. Romans 3:23. Romans 3:23. Basahin mo sa Bible mo, huwag mong i-recite. Nandadaya ka. Okay, ano yung Romans 3:23? Okay, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Daya ka, ng dayan. Bible lang ang hawak. Walang memorization. Okay.
Galatians 1:8-9. Galatians 1:8-9. Oh, ito na. Galatians 1:8-9. Oh, yan. Buklat. Sinabi na namin ito sa inyo at inulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumahal sa inyo ng magandang balita na naiiba kayo sa sinagawa. Dito sa side na to. Dito. Subalit kahit kami ang isang anghel mula sa langit, ang marangal sa inyo at ang magandang balita. Marangal o mangaral? Ang magandang balita na iba sa pinakmaral namin sa inyo, para sa hanawa ng Diyos, ay sinabi namin Diyos sa inyo at inulit ko ngayon. Para sa hanawa ng Diyos ang sinumamaral sa inyo na magandang balita na iba kaysa pinanggap namin. Anong problema dyan sa talata niyan? Galatians 1:8-9. But if we or an angel from heaven should preach to you a gospel which is different from the one we preach to you, let him be condemned. I said before and I'll say it again, but if anyone preaches to you a gospel which is different from the one we preach to you, let him be condemned. Now remember, 2 beses niyang inulit yan. Isang beses inulit pa niya uli. Ibig sabihin, meron siyang, emphasis. Binibigyang diin ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, hindi lang isang beses, 2 beses na importante na walang ibang katuruan na dapat kayong tatanggapin maliban sa ebanghelyo na itinuro ng Panginoon. At kapag may nagturo sa inyo, maging anghel man daw siya na nagmula sa malayong silangan o kahit saan man nanggaling, let him be condemned. Diba? Okay. Colossians 1:1. Colossians 1:1. Nakita nyo? Okay. So, galing nyo ha? Philippians chapter. Galing, panglima. Alam mo agad, ha? Okay. Pumunta ngayon tayo dito sa Philippians 4, 6 and 7. Kaya tingnan natin. Meron bang Philippians 4? Yes, so tama yun. With thanksgiving, let your request be made known to God. 7. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds in Jesus Christ. Have no anxiety about anything, but in everything, by prayer and supplication, let your requests be made known unto God, and the peace of God that passes all understanding shall keep your heart and your mind in Christ Jesus. Kita nyo? Philippians yun. Ano pa? Corinthians, Galatians, Ephesians 2:8-9. Ephesians 2:8-9. Ephesians 2:8-9. Walang memorize ha. Ephesians 2:8-9. Kayo ay naligtas sa mga pamamagitan ng pananampalataya at ito kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ito ay hindi mula sa inyong sarili. For by grace, you have been saved through faith. It is not, Of yourself. it is not of yourselves. It is a gift of God, lest any man should boast. Okay. So nakita nyo na dito na tayo ha. Ilan ang ebanghelyo? 4. Ano ang ebanghelyo? Magandang balita. Magandang balita. Sumunod sa magandang balita o ebanghelyo, ano naman na sumunod? Acts of the Apostles, mga gawa. Pagkatapos doon ay ano sumunod? Mga sulat ni Apostol Pablo sa simbahan. Ilan yon? 7. Ano-ano yung 7 na yon?
Pabalik. Pabalik. Sige. Thessalonica, Colossians, Philippians, Ephesians, Galatians. Nasaan yung Thessalonians? Ba't di ko narinig? Oo nga. Okay. So at least alam nyo na ha, ito yung sulat ni Apostol Pablo sa mga simbahan. Sumunod doon si Apostol Pablo, hindi lamang mga simbahan ng kanyang sinulatan, meron din siyang personal na sulat. Okay. Personal na sulat. Tingnan natin kung sino yung mga personal na sinulatan. Unang-una, sino? Ilan na sulat kay Timoteo? Sino si Timoteo? Pwede bang bata? Si Timoteo, parang naging anak ni Apostle Paul at dinisciple niya. Ngayon, si Timoteo ay naging isang pastor din. Siya ay nakapagturo din. Ngayon, si Apostol Pablo, may sariling simbahan si Timoteo, at si Timoteo ay sinasabihan ni Apostol Pablo kung papaano ang mga tao sa simbahan. Sinabi ni Apostol Pablo, Timoteo, ito yung pamantayan ng mga opisyales ng simbahan. Di ba, Timoteo, ganito, batang pastor. So, pinapayuhan siya at tinuturuan siya kung paano siya mamamahala ng simbahan. Okay, pagkatapos ni Timoteo, sino? Si Tito. Si Tito ay kasama din ni Apostol Pablo doon sa kanyang pangangaral, at si Tito, kagaya ni Timoteo na batang mangangaral, ay naghawak din ng isang simbahan. So, Tito 1 and 2, ano? Hindi, Tito 1 and 2. Sigurado kayo? Tingnan nyo nga mabuti. Tingnan nyo. Ilan? Talaga isa lang? Ha? Ilan? Dalawa, no? Pwede isa lang. Sino gang may sabi sa inyong dalawa? Wala naman, di ko naman sinasabing dalawa. Si Tito, si Timoteo, dalawang sulat. Kay Tito, ilan? Isa lang. Sino pa? Si Pilimon. Si Pilimon. Ano yung si Pilimon? Ilan na sulat kay Pilimon? Okay, isa lang kay Pilimon. Pedro, dalawa. Hindi naman, sinulatan ba ni Apostol Pablo si Pedro? Teka muna. Ano to? Bula ang propeta. Tagapagturo na, no? Galatians 1, 8, and 9. Different gospel. Okay, so si Pilimon. Okay, si Pilimon. Sino pa? Pagkatapos si Pilimon, sino pa sinulatan? Wala. So, ito lamang yung kanyang sinulatan. Tatlo. Okay. Tandaan. Ilan yung sinulatang simbahan? 7. Ilan yung sinulatang tao? 3. Sino yung 3? Si Timoteo, si Tito, si Pilimon. Magkakasunod yun na, si Tito, si Pilimon. Tama? Si Timoteo, si Tito. Titus 3:5. Tito 3:5. Niligtas niya tayo dahil sa ating mabubuting gawa kundi dahil sa kanyang kapangyarihan. Dahil niligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa ating upang tayo makanak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Okay, tinigtas daw tayo dahil sa ating mabubuting gawa kaya tayo nagkaroon ng mabuting buhay. Hindi sa mabubuting gawa. Ha? Hindi sa mabubuting gawa. Dahil sa haba. Mali? Niligtas tayo sa pamamagitan ng mabubuting gawa kaya tayo ngayon ay maganda ang buhay? Hindi. Bakit? Paano? Sabi ni Tito. Sinulatan ni Apostol Pablo si Tito. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Tito, Tito, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng habag ng Diyos, kagandahan ng loob ng Diyos. Yung Tito 3:5 at saka Efeso 2:8 at 9, yan ang magkasama. Magkapatid yan eh.
Ibig sabihin, si Apostol Pablo sumusulat doon doon sa mga taga-Efeso, at the same time, inulit niya doon kay Tito na pareho ang kaisipan. No, pareho yung kaisipan, Tito, na ang kaligtasan, very consistent si Apostle Paul, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Okay. Pagkatapos ng Pilimon, meron pang other letter. Dito na magkakaroon ng rumble-rumble. Yung Hebreo, ito problema sa lahat. Yung Hebreo kasi, hindi malaman kung sino sumulat. Hindi alam. Ikine-credit nila ito kay Apostle Paul, pero pag tiningnan mo ang content, hindi eh. Hindi gano'n ang style ni Apostle Paul. At bakit naman hindi sasabihin ni Apostle Paul na siya yung sumulat? Sapagkat sinabi niya doon kay Tito, sinabi niya doon sa mga simbahan, bakit kung si Apostle Paul ang sumulat ng Hebreo, bakit hindi niya sinabi? Diba? So, very inconsistent. So, yung sumunod yan, yung Hebreo, ay sumunod, pero ito sabihin nating independent, patulad ng Book of Acts. Ano? Yung gawa, independent yon. Pero pagkatapos ng sulat ni Apostol Pablo, dito na yan natapos. Hindi na simulat si Apostol Pablo. At ang sumunod yan ay ang Hebreo. Okay. So, alam nyo na yon. Ano? Pag sinabing Hebreo, saan nakasunod ang Hebreo? Kay Pilimon. Wala si sulat si Pablo sa Hindi. wala siyang part. Hindi lang paper niya. Wala. Kiniklaim lang nila na yan ay sulat ni Apostol Pablo, pero walang evidence na yan ay sulat ni Apostol Pablo. Hindi alam ko sinong sumulat yan. Pero ikinredit yan sapagkat nakita dyan, very consistent, lalo na yung Acts 11, Hebrews 11:5. Pakibasa. Hebreo. Pagkat saan nyo makita ang Hebreo? Kasunod ng Pilimon. Sige. Dahil sa pananampalataya, si Enos ay hindi nakaranas ng kamatayan, hindi na siya nakita. Sabagat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasultan na si Enos ay naging kalugod-lugod sa kanya ng Diyos. Si Enoch. Alam niyo ba ito yung study ko ngayon? Nag-aralan kong mabuti si Enoch. Kasi si Enoch ay hindi isinama yung aklat ng Enoch eh. Yung The Book of Enoch. Hindi yan sinama. Pero, madami kayong matututuhan sa Book of Enoch. Madami kayong matututuhan, pero hindi nila yan isinama. May duda ko bakit hindi nila isinama. Kasi marami ang halimbawa. Pagdating kasi ito, bigyan ko kayo sa example doon sa Hebrews 11:5 kay Enoch. Kita mo, kaya si Apostol Pablo, hindi naman nagsusulat si Apostol Pablo. Pakialam niya kay Enoch. So doon sa Hebrews kasi, sinabi niya dyan yung patungkol kay Enoch. Sa Jude din kay Peter, si Peter at saka si Jude, nagsabi din niya patungkol kay Enoch. Pero ganito yan. Yung Book of Enoch, hindi yan isinama. Kasi doon sa Book of Enoch, doon sinabi kung ano ang nangyari doon sa creations. Kasi pag binasa nyo yung creation sa Genesis 6, mapapansin nyo dyan na bakit nagkaroon ng flood eh? Tapos may sinabing Nephilim. May mga Nephilim. Nakipag-asawa doon sa mga tao. Pero silent na dyan ang Bible. Pero pag binasa mo yan, nasa Book of Enoch yan. Nasa Book of Enoch yan. Na yung mga watchers, 200 of them, ay pinamunuan niya ni si Alsasa, second hand niya. Si Samjasa, kina-remember ko. Si Samjasa, leader siya ng 200 na mga angels na kung saan ay sa Panginoon, kakampi ng Panginoon. Pero ang nangyari diyan, itong 200 angels na to, led by Samjasa at saka ni Alsasa, nagustuhan nila yung mga babae na lokal. Tapos, sabi ni Samjasa, gusto kong pagsiping doon sa mga mortal. Ako'y immortal. Pero sabi niya, natatakot ako, baka ako parusahan lang. Sabi naman iba, di sasama kami. So sumama yung 200, ito sa Book of Enoch ito, at nung sumama yung 200 na yon, sila ay nakipagsiping sa mortal at nagkaroon sila ng anak na tinatawag na Nephilim. Yung mga Nephilim ay giants, malalaki yon. Malalaki yon. Merong 45 o 42 feet ang taas. Nung una, mababait sila, pero nung nagugutom na sila, sinimula lang kainin yung tao, lahat sinisira na nila. Kaya nagalit ang Panginoon, pinadala ang Great Flood. Yun yung reason kung bakit nagkaroon ng 40 days and 40 nights na baha,
para lipulin ang mga Nephilim. Kasi yung Nephilim ay hindi subhuman sila. Pero hindi sinabi sa bagong tipan yan at saka sa lumang tipan. Pero sinabi sa lumang tipan, yung Nephilim, sinabi rin naman doon yung kay Enoch, doon sa Hebreo, maging doon sa ano. Pero hindi nila sinama ang aklat ng Enoch. Pero doon mo yan makikita. Kasi unexplained yan eh. Pag binasa mo yan sa Genesis, hindi in-explain yan eh. Pagkatapos nung pumunta si Daniel, si Joshua, nung inutusan siya ng Moises na pumunta doon sa isang lugar, natakot yung 12 spies, yung 10, natakot sapagkat ang sabi na, yung dinatna namin sa Kanaan ay napakalalaking tao. Na para daw kaming tipaklong lang kalaki sa kanila. Yun yung mga Nephilim. The question is, bakit nag-survive yung Nephilim after the flood? Di ba yun yung reason kung bakit inahihilate lahat ng tao, supposed to be walang matira. But after the flood, nag-exist pa rin ang mga Nephilim. Hindi nyo yun alam, Huwag na, magugulo isip nyo. Anyway, so nakita natin, doon sa aklat ng Hebrew, hindi magtuturo si Apostle Paul ng ganon. That is why the book of Hebrew, hindi yan, though marami ang nagsasabi na yan was written by Apostle Paul, but very inconsistent pag tinignan nyo sa writings ni Apostle Paul. But, Hebrews 11:1. Tingnan ninyo ang Hebrews 11:1. At panindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Dalawang bagay. Sinabi ng mga ng sugulat ng Hebreo tungkol sa pananampalataya. Kasi ang pananampalataya ay hindi ito ito ay abstract, non-tangible ito. Non-tangible ang pananampalataya. Ang sabi ng manunulat ng Hebreo, ang pananampalataya daw ay isang una, paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Nakita nyo ng Diyos? Dapat kayo naniniwala. Dahil kayo ay merong pananampalataya. Hindi ka po pwedeng makapagbigay lugod sa Diyos at hindi mo po pwedeng sambahin ang Diyos kung ikaw ay hindi nananampalataya because ang pananampalataya lamang ang tanging paraan upang ikaw ay magbigay kaluguran sa Diyos. Okay, una, ang pananampalataya daw ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ikalawa, Ito maganda. Ano sabi? Ito ay kasiguruhan sa mga bagay na mangyayari na hindi mo nakikita o inaasahan. Ibig sabihin, kaya nga dito pumapasok yung pananalangin mo ng mga bagay na kung saan ay parang imposibleng mangyari, pero hinihingi mo ng tulong sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y tinutugon ng Diyos. Parang imposible, pero ito'y nangyayari. Bakit? Sapagkat ikaw ay nanampalataya. Iba ito doon sa sinasabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, pag dumating sa pananampalataya, laging kaligtasan ang sinasabi. Dito naman ay sinasabi, dinidefine niya kung ano ang faith. Pinapaliwanag niya kung anong faith. So makita mo, different sila. So hindi pa may attribute mo ang Hebrews kay Apostle Paul. Okay. After ng Hebrews, Ano ang kahuli-hulihang aklat sa bagong tipan? Ha? Pahayag, Apocalypse, Revelation. 3:20. Pakibasa. Sinabi ng basahin yung Biblia. Mamaya, pa-reciting nga kita ng buong Ephesians dyan. Okay. Ano sabi doon? Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Ano sabi? Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in to him. So, ang sabi ng Panginoon, this is a very clear, it's a very, very clear statement sa bawat tao na ang sabi niya, behold, I stand at the door and knock. If, hypothetical, di ba? May if. Ibig sabihin, hindi lahat.
Even ang Panginoon ay nakatayo sa pintuan ng puso mo at tumutok-tok. Kung bubuksan, kung hindi bubuksan, free will mo yan. But God is saying that if you will open your door, you will invite me to come in, I will come into Him and sup with Him, and He with me. Again, meron siyang kondisyon.